Magandang araw sa ating lahat. Ah, ang pag-usapan natin ang kalagayan ng ating bansa. Parang nagiging normal na lang natin. Parang naging normal na lang yung mga nangyayari sa ating bansa, tulad ng baha, tulad ng corruption, tulad ng mga lahat-lahat na. Parang naging normal. Para bang ah, yung mga pinupuna natin parang galit pa ang gobyerno o kaya galit pa yung mga kasabwat ng mga magnanakaw. Pati trolls galit rin. Saan natin ilalagay ang sarili natin? Kung ayaw ng ating kababayan na punain ang mga kamalian na mga ginagawa ng gobyerno. Pag pinuna natin, ayaw nila. Tapos tinatanong naman natin kung ano ba ang nagawa ng ating Pangulo. Wala rin silang masabi. Ang mga nagsasalita para sa katotohanan ay galit sila. Saan natin ilalagay ang sarili natin? First Honor Sorina Javalia, good evening sir. Shoutout po. Said hi, like Dan. Sorina, lahat ng mga trolls na pampasira lang sa mga sinasabi ko, burahin mo na kaagad. Kasi nga nakaka-distract, nakakawala rin ng mga nakakapag-init rin, pero pagka sinabi nila may nagawa si Marcos, hayaan mo, wag mo pa kasi pagdidebatehan namin yon. Pero kung nonsense yung mga kanila, mga sinasabi, burahin mo na kaagad. Kasi wala rin pupuntahan doon. Mas maganda kasi yung nagkakaroon tayo ng discussion at to educate Filipino people. Hindi ibig sabihin in-educate natin sila na para sumama sila sa atin. Hindi yon. Ang point natin dito, para ma-aware lang sila, ano ba talaga nangyayari sa ating bansa. So yun yung gusto natin pag-usapan. Pag pinag-oobserbahan ko, ang dami ng baha, ang dami ng lubog, lalong-lalo na sa Bulacan. Although yung Bulacan talaga, catch basin yan. Lahat ng tubig ng galing ng Sierra Madre at saka Caraballo Mountain, yan talaga ang tapunan ng tubig. Kahit na yung galing sa Isabela, diyan pa rin diyan pa rin na tumatapon yung iba. So, ang akin lang, maramdaman naman natin yung pagmamalasakit ng gobyerno. Yun lang hinahabol natin Hindi naman ibig sabihin na walang ginagawa ang ating Pangulo. Pero sa totoo lang talaga, parang hindi natin naramdaman Iba yung concern ngayon kaysa ng mga nakaraang administrasyon. Hindi lang kay Duterte. Sa mga ibang administrasyon, pag mga malit-lit lang na bagay na hindi naka-action ang Pangulo noon, matinding batikos. Dito wala na Wala na. Wala na mystery media na tumitira sa administration. Kasi halos lahat sila nakatanggap ng malita. Si Ted Pailo na lang yata hindi nakatanggap ng malita at saka yung mga iba So, mga kababayan ko, kung kayo man ay nasa side ng Marcos, ang hiling ko lang sana, pag-usapan natin, ano bang maitulong natin? Pilitin natin ang Pangulong Marcos na maramdaman yung kanyang mga kabinete na nagsipagkilos. Tingnan mo, mga baha. Wala ka man lang makita na mga nasa gobyerno na nag-aasikaso. Yung mga traffic enforcer na wala. Wala ka makitang traffic enforcer sa oras ng baha. Na dapat kailangan sila mag-asiste kasi nga hindi alam, kumbaga pag maraming utak, maraming nag-iisip, lalong magulo. Dapat iisa lang nag-iisip, katulad yung mga stranded sa baha.
Mayroong government na nandyan, yung MMDA. O, panawagan ko kay Idol Gabriel Go. Gabriel Go, nasa Manila yata lang focus mo eh. Parang napansin ko, puro Manila na lang inaatupag mo. Pwede ba, anong tawag sa'yo? Traffic enforcer o ano? Pwede ba, ang i-priority muna ninyo yung baha? Yung mga traffic operation? Wag muna yung mga bangkita-bangkita at marami pang panahon yun. Ito kasing baha, kailangan ng atensyon. Although hindi ko kita sinasabihan na itigil mo yan kasi sa totoo lang gusto ko rin yung ginagawa mo eh. Kasi ang point na lang natin dito para maintindihan ng ating mga kababayan na yung sidewalk ay hindi para sa paradahan yan. Hindi para sa pagtindahan. Kung hindi ginawa yan para daanan ng tao. Yun yung point doon. Ngayon, kayo pa yung galit kayo pa yung sika. Kaya nga may gobyerno na mag-aasikaso sa atin. Pero sa totoo lang kasi yung ginagawa ni Gabriel Go matinding kalaban niya lagi. Marami siya nakakabangga. Dapat may mga salita lang naman ang Pangulo ng mga bagay na yan para matulungan, ma-reinforce ang mga leader. Kasi ang lumalabas ngayon dito, parang si Gabriel Go lang ang nagtatrabaho. Although, that is tasks. Pero may mga tulong, katulad General Torre, General Manager ng MMDA, ang ating gobernador, ang ating mga mayors. Tulungan natin si Gabriel Go na sa kanya lahat ang focus ng galit ng taong bayan. Itong mga ating kababayan naman, hindi naman naiintindihan nila yung responsibility ni Gabriel Go. Although sa nakikita ko, parang hindi ko rin nagugustuhan yung estilo ni Gabriel Go. Pero sa totoo lang kasi napakahirap. Napakahirap magpatupad ng batas. Lalo na kung hindi nakakaintindi ang kausap mo. Sa totoo lang ako, ako kinakabahan pag ako sa yung mga alanganis, mga traffic, kinakabahan ako. Masita ako ng traffic enforcer. Pero yung iba hindi natatakot Parang sabi nila, traffic enforcer lang yan walang baril yan Hindi pinag-uusapan dito ang baril. Yung authority nila, ang respetuhin natin, hindi yung baril. Ang hirap kasi dito, doon natin sumusunod sa may baril. Batas ang sundin natin, hindi baril. Kayo man nasa otoridad na may mga baril, huwag kayong mayabang rin na nakahawak kayo ng baril. May mga may mga matatapang. Ang tapang nila nanggagaling sa dulo ng baril nila Ako hindi ganun. Sa totoo lang, nung ako'y nasa serbisyo, bihira ako lang dalhin yung baril ko. Nagdadala lang ako pag alam kong critical ang sitwasyon. Pero Manila, walang critical dyan Delikado pa baka baril ka pa, di nakulong ka pa. Nasira pa yung buhay mo dahil sa ang tapang mo nanggaling sa baril. So, ito lang sa mga pensioner, sa mga pensioner ng MUP, military man o police, coast guard, kung kailan tumanda, saka naging duwag. Kung kailan sa tumanda, saka naging bobo. Hindi ko maintindihan Hindi ko maintindihan yung mga non-commission officer and commission officer. May mga mas maraming retired na huminang tapang naglaylon tapang Yung palang tapang nila nasa dulo ng baril. Ay, Diyos ko. Ako baliktad nung ako'y nag-retired, lalo akong tumapang Bakit? Kasi wala na akong dinidepensang organisasyon. Wala na akong organisasyon na dinidepensahan. Katulad mo, nung sundalo ako. Kasi lahat ng kilos ko, sundalo.
So kung mali ako, lahat yung sundalo damay. 'Di ba? So hindi ako nagiging tarantado, hindi nagiging mayabang. Kasi nga bawat kilos ko, bawat salita ko, nasa likod ko ang organisasyon. Tapos sasabihin, sundalo kasi yan, yabang yan eh. Kasi yan, mayabang kasi, may baril eh. Kasi pulis yan eh. Tingnan nyo. Nadadamay tuloy. Ako ngayon, wala akong masabi, hindi sundalo, retired ako, paras lang tayo civilian eh. Nagkataon lang na retired kami, pwede kami magdala ng baril. Kahit civilian, pwede naman magdala ng baril eh. Unless, mayroong permit to carry firearms. Kung wala kang permit to carry firearms, huwag ka magdala kasi para hindi ka masita, mahuli. Ganun lang kasimple yan eh. Sabi ni Sorina, Sir Mitran, guns are a big problem, not only in the Philippines but in the whole world. Guns are just for sale. If you have lot of money, you can own gun. Where is the authority? Yes. Pero ako, bakit? Mula ako nag-retard eh. Hindi na ako naghahawak ng baril eh. Minsanan lang ako, pag nakaramdam lang ako, tsaka ako nagdadala ng baril. Dahil ayaw ko rin na maging matapang ako sa dulo ng baril. Kayo mga kabaro ko, huwag tayong maging matapang pag may baril. Dapat, pag matapang ka nga, medyo simple ka lang kasi baka mapasumbo ka. Baka sabi niya, bubunod-bunod ka. Bubunod-bunod ka. Tapos kaya, sige, bunutin mo yan. Binunod mo nga yan. Tinutok mo, iputok mo yan. Ano ngayon gagawin mo? Iputok mo yan. Naku, naloko na. Ikaw, ayaw mo paya, di putok, bungko na patay, di ba? Kaya pag ako tinutukan, hindi ko sasabihin na iputok mo yan. Kasi nga, mapaya yung tao eh, di talaga ipuputok niya. Patay ka ngayon. Ang sasabihin mo, parang kung talaga matapang ka, iwanan mo yung baril kasi wala akong baril eh. Unless kung may baril ako, gamitan mo ako ng baril, di ba? Tama ko hindi? Ngayon, mayroon akong nakakatawa na sitwasyon. Retired na yata ako noon eh. Retired na yata ako. Diyan sa Marikina, yan sa Marikina level yung, anong tawag nito? Yung laging tinitinay level ng taas ng level ng Marikina River, yung sa may SM Marikina. Di ba sa kabila, mayroong kanyan. Nagsalubong kami. Ngayon, siyempre, sa lubong sakit, dito ako, siya papasok. So, ngayon, kasi, hindi ko lang malaman. Mayroon magsabi kung sino ang mali. Sabi na natin, paras kami tama, para walang mali. Pipilit kong ganon, pinilit niya ngayon. Sabi ko, mag-attempt to. Ang ginawa ko ngayon, binilisan ko. Sabay preno kasi alam ko talaga magpupumilit siya kasi pag hindi ako nagpreno, bangga yun talaga yung sasakyan. Kasi gano'n, no? Ako ngayon mananagot kasi ako yung makakabanggay. So, binilisan ko, tapos binilisan niya rin kasi mabangga na siya eh. Hindi niya alam, pipreno ako ngayon. Pag preno ko ngayon, nakalikod na siya, huminto rin siya. Kunwari, may hinahanap siya na yung think niya na alam ko, hinahanap niya yung baril para pumasok sa utak ko. Hindi niya mahanap-hanap yung baril kasi kunwari lang naman naghahanap ng baril. Ang ginawa ko, yung baril ko na dumalo sa isang puwan. Ito ba hinahanap mo? Nandito sa akin. Saka umalis yung gago na yun. Natawa ko doon kasi di ba marami nagbabarilan dyan sa init ng ulo ng traffic. Kung tatakutin niya ako, kakapa siya. Hindi ko alam kung mayroong kinakapa talaga o wala. Sige, matagal siyang kumapa. Ito ba hinahanap mo dito? Napunta sa akin. Tawa. Nagsagutan kami. Siyempre, ako, tested na ako sa gera eh.
Siya, ay hindi ko alam kung tested din siya. Talagang matapang na siya. Ngayon, sagutan kami. Ngayon, hindi magpatalo sa sagutan namin. Kunwari, minanang baril. Yun, ginawa kang baril. So sana mga kababayan ko, huwag tayong matapang kung wala naman sa tama. Dapat maging matapang lang tayo pag nasa tama tayo, mga kaibigan. Okay, may na lumabas dito si Mark Bianco. Kwento ba ng isang army ito? O comedy bar? Uy, may troll na naman, no? Ay, nagtago sa isitan, nagtatakbo sa rally, no? Ano yung nagtatakbo sa rally? Hindi ko maintindihan ka. Bakit rally? Diyos ko naman, dito na naman troll. Jana Flores, ay, kamusta na, Jana? Burahin mo na ito kasi nandito naman yung walang katuturan na usapan. Bakit rally ang napuntahan natin? Ha? Burahin mo na ito, Jana, ito mga kwan, si Mark Bianco. Walang kwan nonsense yung mga comment niya. Sabi ko sa iyo, pag magandang usapan, ay, halimbawa, may magandang ginawa si Marcos, huwag mong burahin kasi nga pag-uusapan natin. Naggago ka tuloy, sabi ni Surin, ano? Kasi nga, wala namang katuturan yung comment nyo eh. Mga baliw kayo talaga, oo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kaayusan ng bansa. Eto na, isa pa, ayan na naman, isa. Sorry na, meron ka na naman. Mga nonsense ba? Ito yung utak ng mga mga baliw na mga trolls na pinag-uusapan natin ang kaayusan ng bansa. At yung mga yabang-yabang lang. Wala. Aywan ko ba? Kaya nga sabi ko, deserve na lang natin ito, maging ganito tayo. Lumubog tayo sa baha. Hayaan na natin, maghirap tayo. Yan ang gusto ng Pilipino ngayon eh. Ngayon lang administrasyon ni Pangulong Marcos na gusto nilang nakawin ang pera, magkagulo tayo, bahain tayo. Yun ang gusto ng administrasyon ngayon ng mga Pilipino mga trolls. Ayaw nila pag-usapan yung maganda at ayaw pag-usapan yung korupsyon. Anong klase? Ha? Kayo mga trolls, pwede ba? Pagtanggol niyo si Pangulong Marcos. Please, kayo mga trolls, pagtanggol niyo si Pangulong Marcos. Ito ang mananggawa ni Pangulong Marcos during baha. Ito. Yung flood control, malapit nang makulong yung mastermind. Ganon. Hindi yung, ay Diyos ko naman, ito mga troll na ito. Hindi ko maintindihan kung mga baliw ito o may diferensya sa utak Gusto nilang naghihirap ang bansa natin Ayawan ko. Hindi ko maintindihan ang bansa natin, mga kaibigan. Mas gusto nilang